Sa isang mabuting gawa, si Roberto, isang batang waiter, ay nagbayad ng bill para sa isang naghihikahos na matandang babae. Ngunit agad siyang tinanggal sa trabaho ng may-ari ng restaurant. Ilang sandali lang, dumating ang asawa ng babae na ikinagulat ng mga costumier nang makilala nila ito. Ang maaliwalas na ambience ng Chez Navarra ay nabasag ng tunog ng mga nabasag na plato. Agad na pinatahimik ang mahihinang usapan at marahang kalansing ng mga kubyertos sa mga mamahaling pinggan. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa pintuan kung saan nakahandusay ang isang matandang babae sa gitna ng mga nagkalat na pagkaing dagat na aksidente niyang natumba. Mabilis na kumilos si Roberto, 25 taong gulang. Ibinaba niya ang tray sa malapit na mesa at agad na tumulong sa babae. Humalo ang malansang amoy ng pagkaing dagat sa natatanging amoy ng kahirapan mula sa mga kupas na kasuotan ng babae. "Ma'am, okay po ba kayo?" Tanong ni Roberto habang nakaluhod sa tabi ng babae. Binaliwala ang mapanuring tingin ng ilang customer. Sinubukan ng babae na sumagot, ngunit isang mahina lamang na unggol ang lumabas. Ang kanyang mga mata, malalim na bakas ng pagtanda at hirap, ay nagpakita ng kahihiyan at takot. Pilit niyang itinataas ang kanyang katawan gamit ang nanghihinang mga siko, ngunit hirap siya sa paggalaw. Napansin ni Roberto ang hirap ng kanyang paghinga at ang matalas na hingal sa bawat hininga. Nahihirapan siyang huminga dahil sa hika, anunsyo ni Roberto, na naalala ang natutunan sa kamakailang pagsasanay sa first aid. Nagdulot ito ng pag-aalala sa buong restaurant na naging mas malakas ang mga bulong at sigawan mula sa mga tao. "May tumawag ng ambulansya!" Sigaw ng isang babaeng nakashik na suit, mahigpit na hawak ang kanyang telepono habang nagkakagulo ang lahat. Nanatiling kalmado si Roberto. Inaalo ang matandang babae gamit ang banayad ngunit matatag na tono. "Ako si Roberto. Nandito ako para tumulong. Pakisubukan pong kumalma at sabayan ako sa paghinga, okay?" Wika niya ng mahinahon. Mahina siyang tumango, bakas sa kanyang mga mata ang pasasalamat at takot. Tinuruan siya ni Roberto ng tamang paraan ng paghinga, dahan-dahang humihinga ng malalim upang magaya ng matanda ang kanyang galaw. Huminga ng dahan-dahan sa ilong, 1, 2, 3. Tapos ilabas ang hininga sa bibig na parang hinihipan ng kandila. 1, 2, 3. Maingat niyang ginabayan habang nanatiling nakatingin sa matanda. Habang abala si Roberto, nagkaroon ng tensyon sa restaurant. Sinubukan ni Arturo, ang maitre d', na payapain ng mga costumer. Pinapakiusapan silang bumalik sa kanilang mga upuan at sinasabing kontrolado ang sitwasyon, kahit halata ang panginginig sa kanyang boses. Sa kusina, si Victor Arellano, ang executive chef na kilala sa kanyang makapal na bigote, sumilip sa pintuan upang tingnan ang kaguluhan. "Ano ba ang nangyayari dito?" Galit na tanong ng chef, namumula ang mukha dahil sa init ng kusina at pagtaas ng kanyang inis. Walang sumagot. Nakatuon ang lahat ng mata kay Roberto at sa matandang babae. Nagpatuloy si Roberto sa pagtulong at natuwa nang mapansin ang unti-unting pagganda ng paghinga ng matanda. "Ang galing po ninyo," sabi niya habang mahigpit na hawak ang kulubot na kamay ng babae. "Sundan lang po ninyo ang hininga ko, malapit na pong dumating ang ambulansya." Biglang dumating ang manager ng restaurant, si Ramon Chavez, na maayos ang bihis at tila walang bahid ng pagkaabala. Halata sa kanyang kilos na mas iniintindi niya ang imahe ng restaurant kaysa sa kalagayan ng babae. "Anong gulo ito?" tanong niya ng mariin. Napatingin siya kay Roberto at sa matanda at nakita sa mukha niya ang pagkadismaya. "Roberto, ano bang ginagawa mo?" tanong ni Ramon. "Mr. Chavez, inaatake po siya ng hika. Tinulungan ko siyang huminga ng maayos habang hinihintay ang ambulansya," paliwanag ni Roberto. Sinulyapan ni Ramon ang paligid
Tinitingnan ang mga reaksyon ng mga costumer na halatang dismayado sa kanyang kawalang pakialam. Hindi ito nararapat, bulong niya. Arturo, dalhin mo siya sa opisina ko ngayon. Hindi pwedeng magpatuloy ang ganitong eksena dito. Nag-alinlangan si Arturo, halatang hindi komportable sa utos. Sir, baka lumala ang kalagayan niya kung ililipat pa, mahinang tutol ni Arturo. Sabi ko, dalhin mo siya ngayon. Pasigaw na utos ni Ramon, namumula na ang mukha. Sa wakas, humarap si Roberto sa kanyang boss. Pasensya na po, Mr. Chavez, pero mas mahalaga pong manatili siyang nakahiga at ipagpatuloy ang paghinga hanggang dumating ang mga paramedic. Nanatili ang tensyon sa hangin, tahimik na pinanood ng mga costumer ang sagupaan, bakas ang pagkabigla at pagkadismaya sa kawalang puso ng manager. May mag-asawa sa kalapit na mesa ang nag-impake ng kanilang gamit, na binubulong ang kawalan ng malasakit sa kanilang paglabas. Nakita ni Ramon ang negatibong reaksyon ng mga costumer at napilitan siyang magbago ng desisyon. Sige! Iritado niyang sagot, mariing nakakuyom ang ngipin. Pero oras na dumating ang ambulansya, gusto kong maayos na ang sitwasyon. At ikaw, Roberto, mag-uusap tayo pagkatapos nito. Habang unti-unting humupa ang tensyon sa restaurant, bumalik ang mas maayos na paghinga ni Carmen. Nagkaroon ng bahagyang kulay ang kanyang pisngi, pinapalitan ang matinding takot ng nakikitang pagod. Salamat! Mahinang sabi niya, sabay mahina niyang pinisil ang kamay ni Roberto. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung wala ang tulong mo, binata. Ngumiti si Roberto nang may init ng damdamin. Walang anuman, ma'am, pwede ko bang malaman ang pangalan ninyo? Ako si Carmen, sagot niya, pilit na ngumiti na bahagyang nagpagaan sa kanyang pagod na mukha. Carmen Vergara. Ikinararangal ko pong makilala kayo, Ginang Carmen, mahinahong tugon ni Roberto. Sa tingin ninyo po, kaya nyo nang umupo. Dahan-dahang tumango si Carmen at maingat siyang inalalayan ni Roberto na makaupo sa gilid ng dingding. Noon niya napansin ang isang detalyeng hindi niya nakita sa kasagsagan ng insidente. Isang maliit na plastik na bag na puno ng mga walang lamang lata at bote, mga bagay na malinaw na kinolekta ni Carmen mula sa lansangan. Bumigat ang damdamin ni Roberto nang mapagtanto ang masakit na realidad. Si Carmen ay walang tirahan at marahil ay pumasok lamang sa restaurant para magpainit o makakuha ng kaunting pagkain. Napatingin siya sa mga costumer at nakita ang halo-halong ekspresyon ng awa at panghuhusga sa kanilang mga mukha. Paano nila nagagawang husgahan siya ng ganoon? Hindi ba nila nakikita na isa siyang tao na lubhang nangangailangan? Biglang narinig ang malakas na tunog ng paparating na sirena ng ambulansya na nagbigay ng ginhawa sa lahat ng naroon. Narito na ang mga tutulong sa inyo, Ginang Carmen, mahinahong sinabi ni Roberto habang bahagya niyang hinaplos ang balikat nito. Ngunit nag-alala si Carmen. Binata, mahina niyang sabi, hindi ko kayang bayaran ang ambulansya, lalo na ang ospital. Pumasok lang ako dahil malamig at ang bango ng pagkain. Naputol ang kanyang salita habang unti-unting bumagsak ang kanyang luha. Napuno ng determinasyon si Roberto habang hinaharap ang nakakaantig na tagpo. Huwag niyo nang alalahanin yan ngayon, Ginang Carmen, matibay niyang sabi. Ako na ang bahala. Nang dumating ang mga paramedic at sinuri ang kondisyon ni Carmen, ipinaliwanag ni Roberto ang sitwasyon nito sa kanila. Pagkatapos, lumapit siya kay Arturo na nanonood sa tagpo na tila balisa, ngunit bahagyang gumaan ang pakiramdam. Arturo, mahinang bulong ni Roberto, pwede bang kumuha ka ng tseke? Nagtaka si Arturo, pero wala namang umorder doon ngayong gabi, sagot nito, nalilito. Isang blankong tseke lang, pakiusap, muling pakiusap ni Roberto. Bagamat nagdududa, tumango si Arturo at kinuha ito.
Matapos kumpirmahin ng mga paramedic na ligtas na ang kondisyon ni Carmen, ngunit kailangang dalhin sa ospital para obserbasyon, nag-atubili ito. Ngunit hinikayat siya ni Roberto na tanggapin ang kinakailangang tulong medikal. Habang inihahanda siya para isakay, bumalik si Arturo, dala ang blankong tseke. Kinuha ito ni Roberto at agad na nagsulat ng malaking halaga. Lahat ng ipon niya na balak sanang ipambili ng motorsiklo. Ngunit sa sandaling iyon, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pagtulong kay Carmen. Iniabot niya ang tseke at ang debit card niya sa mga paramedic. Pakisigurado pong mabibigyan siya ng tamang pangangalaga gamit ito. Dapat sapat na ito para sa transportasyon at bahagi ng kanyang gamutan. Nagtinginan ang mga paramedic, halatang humanga sa kanyang kagandahang loob. Isa sa kanila ang nagsabi, "Isa kang mabuting tao," habang inihahanda nila si Carmen. Iniabot ni Carmen ang nanginginig niyang kamay kay Roberto habang ang kanyang mga luha ay nagpapakita ng taus-pusong pasasalamat. "Pagpalain ka ng Diyos, binata," mahinang sabi niya. "Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo." Hinawakan ni Roberto ang kamay niya ng may pagmamalasakit. "Magpagaling po kayo, Ginang Carmen. Mag-ingat po kayo." Habang naglaho ang ambulansya sa kadiliman ng gabi, ang tunog ng sirena nito'y lumalagos sa katahimikan. Bumalot ang isang alingas-ngas na katahimikan sa loob ng restaurant. Dahan-dahang nagbalikan sa kanilang mga upuan ang mga customer. Mahina ngunit puno ng emosyon ang kanilang mga pag-uusap tungkol sa hindi inaasahang pangyayari ng gabi. Nanatili si Roberto sa pintuan, pilit binubuo ang mga magulong sandaling naganap. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang maramdaman ang isang matigas na tapik sa kanyang balikat. Paglingon niya, naroon si Ramon Chavez. Ang ekspresyon sa mukha nito ay pinaghalong inis at pilit na respeto. "Roberto, ani Ramon," ang kanyang tinig ay punong-puno ng tensyon. "Punta tayo sa opisina ko. Kailangan nating mag-usap. Ngayon." Tumango si Roberto bilang pagsang-ayon. Alam niyang hindi ito magiging madaling pag-uusap. Sumunod siya kay Ramon, patungo sa likod ng restaurant. Ramdam ang halo-halong mga tingin mula sa mga costumer at staff. May ilan na naaawa, ang iba'y nagtataka at may ilan pangang tila humanga. Ang opisina ni Ramon ay isang maliit ngunit maayos na kwarto. May mahogany na lamesa at mga istanting puno ng mga gourmet na cookbook at mamahaling alak. Umupo ang manager at itinuro kay Roberto ang upuang nasa tapat nito. "Roberto," panimula ni Ramon habang iniipit ang mga daliri sa ibabaw ng mesa. "Ang mga nangyari ngayong gabi ay komplikado." Umayos ng upo si Roberto, handang ipaliwanag ang kanyang mga desisyon. "Mr. Chavez, maaaring hindi ito ayon sa karaniwang patakaran, pero kailangan ng tulong ng babaeng iyon. Hindi ko kayang..." Itinaas ni Ramon ang kamay upang patigilin siya. "Ang iyong likas na ugali ang maaaring nagligtas ng buhay niya ngayong gabi. Napakahanga-hanga," wika niya, ngunit agad ring tumalim ang ekspresyon nito. "Ngunit maaari mong nadungisan ang reputasyon ng ating restaurant. Ang Lesel Navarra ay para sa mga piling kliyente at hindi natin maaaring hayaang magkaroon ng mga insidenteng nagdadala ng mga elemento mula sa lansangan tulad ngayong gabi." Naramdaman ni Roberto ang pag-apaw ng kanyang inis. "Sir, ibig niyo bang sabihin na mas mahalaga ang imahe ng restaurant kaysa sa isang buhay ng tao?" Napabuntong hininga si Ramon, hinimas ang kanyang noo. "Hindi ito ganoon kasimple, Roberto. Ang negosyo natin ay nakasalalay sa pagpapanatili ng isang partikular na imahe. Kapag kumalat ang balita na pinapayagan natin ang kahit sino na makaistorbo sa karanasan ng ating mga bisita, mawawalan tayo ng kliyente. Walang kliyente, walang negosyo.
walang negosyo, walang trabaho para sa lahat kabilang ka. Sinubukan ni Roberto na magsalita, ngunit muli siyang pinigilan ni Ramon. Higit pa roon, patuloy ni Ramon sa mas matalim na tono, binayaran mo ang bill ng babaeng iyon gamit ang pera ng restaurant. Sa teknikal na pananaw, iyon ay pagnanakaw. Napahinto si Roberto, ramdam ang sakit ng akusasyon. Pagnanakaw, kanyang inulit, ang kanyang boses ay may halong galit. Mr. Chavez, nais kong linawin na binayaran ko ang kanyang bill gamit ang sarili kong pera, hindi ang pera ng restaurant. Bahagyang nagulat si Ramon, ngunit mabilis rin itong nagbalik sa kanyang normal na disposisyon. Gamit ang sarili mong pera, bakit mo gagawin iyon para sa isang taong hindi mo naman kilala? Dahil iyon ang tama, mariing sagot ni Roberto. Kailangan niya ng tulong at may kakayahan akong tumulong. Hindi ba't dapat tayong tumulong sa iba kung kaya natin? Nanahimik ang silid. Tinitigan ni Ramon si Roberto na tila ngayon lang siya nakita sa ibang liwanag. Mukhang may sasabihin pa ito, ngunit sa halip, umiling siya. Muling bumalik ang malamig nitong anyo. Sa kabila ng maganda mong intensyon, Roberto, nilabag mo ang ilang patakaran ngayong gabi, malamig na wika ni Ramon. Pinapasok mo ang isang taong hindi sumusunod sa ating dress code. Iniwan mo ang iyong pwesto ng walang pahintulot at nagdulot ka ng kaguluhang nakaapekto sa ating mahalagang mga customer. Habang nag-aapoy ang galit ni Roberto sa harap ng kanyang boss, hindi niya napigilan ang kanyang boses. Ibig mo bang sabihin mas mabuti pang iwanan na lang mamatay ang babaeng yon sa labas ng esteemed na restaurant mo? Siyempre hindi! Sagot ni Ramon na sinabayan ng pagpatong ng kamay sa lamesa. Pero maaari mo sanang ayusin ito ng mas maayos. Siguro tawagan ng ambulansya at idaan siya sa likurang exit. Idaan sa likod, parang basura na kailangang itago. Tumataas ang tono ni Roberto sa galit. Ganun ba ang pagtrato mo sa mga nangangailangan ng tulong? Tumayo si Ramon mula sa kanyang upuan, pula ang mukha sa galit. Mag-ingat ka sa tono mo, ako ang amo mo at nararapat lang na igalang mo ako. Tumayo rin si Roberto, tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Ramon. Ang respeto ay kailangang pinaghihirapan, Mr. Chavez, at sa totoo lang, nawawala ang respeto ko sa mga taong inuuna ang reputasyon kaysa sa buhay ng tao. Halos sumabog sa galit si Ramon, ngunit sa halip tumawa ito ng mapait at naupo ulit sa kanyang upuan. Nakikita mo ang lahat sa itim at puti dahil bata ka pa at idealista, Roberto. Aniya, ang tono nito'y puno ng pagod. Hindi ganito kasimple ang buhay. Responsable ako hindi lang sa ating mga parokyano, kundi pati sa lahat ng empleyado ng restaurant na ito. Ang mga desisyon ko ay may epekto sa kanilang kabuhayan. Humupa ng kaunti ang galit ni Roberto, napalitan ng halo ng inis at lungkot. Naiintindihan ko na may mga responsibilidad ka, Mr. Chavez, pero hindi ba't dapat ding mahalaga sa atin ang komunidad natin at ang mga mas nangangailangan? Malalim ang buntong hininga ni Ramon. Siguro may punto ka, Roberto. Maaring nakaligtaan ko na ang mahahalagang prinsipyo sa aking pagnanais na mapanatili ang negosyo. Ngunit may mga patakaran at ngayong gabi nilabag mo ang mga iyon. Parang mabigat na bato ang bumagsak sa sikmura ni Roberto. Inihanda ang sarili sa kung ano ang susunod. Pasensya na, sabi ni Ramon. Ang boses nito'y malamig, ngunit may halong panghihinayang, pero wala akong ibang opsyon. Tinatanggal kita. Parang sinabuyan si Roberto ng malamig na tubig na ubusan ng hininga. Ang trabahong ito ang bumuhay sa kanyang pamilya at nagpaaral sa kanya at ngayon bigla itong nawala. Naiintindihan ko, sagot ni Roberto ng mahinahon matapos ang ilang saglit. Pwede ko bang tapusin ang shift ko? Utang ko iyon sa mga kasamahan ko. Bahagyang nagulat si Ramon sa pagiging mahinahon ni Roberto, ngunit tumango ito.
Sige, tapusin mo ang araw at kunin mo na rin ang mga gamit mo. Babayaran kita hanggang sa katapusan ng linggo bilang severance. Tumango si Roberto, tumalikod at huminto sa pintuan para sa huling tingin kay Ramon. Mr. Chavez, yung sabi niya, maaring iniisip mong ginagawa mo ang tama para sa negosyo. Sana isang araw makita mong mas mahalaga ang malasakit at pagiging makatao kaysa sa yaman at prestihiyo. Hindi na hinintay ni Roberto ang sagot, lumabas siya ng opisina at maingat na isinara ang pintuan. Huminto siya sa labas, huminga ng malalim para iproseso ang magulong huling oras. Pagsagip sa buhay, kapalit ng kanyang trabaho. Ngunit sigurado siyang tama ang kanyang desisyon. Mataas ang noo, bumalik siya sa dining area. Alam niyang mahirap ang susunod na mga oras, ngunit determinado siyang panatilihin ang kanyang dignidad at profesionalismo hanggang sa huli. Habang naglalakad siya pabalik, naisip niya ang hinaharap at kung makikita pa niyang muli si Ginang Carmen. Hindi alam ni Roberto, may mga hindi inaasahang pangyayari pa ang magaganap ngayong gabi at ang simpleng kabutihang loob niya ay magdudulot ng mga resulta na hindi niya inakala. Pagbalik niya sa dining area, ramdam ang pagbabago sa atmosfera. Ang mga costumer ay nakatingin kay Roberto na may halong pagtataka at paghanga. Lumapit ang ilang kasamahan niya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari, Roberto? Tanong ng isa. Lumapit si Mary, veteranong waitress sa restaurant, halatang nag-aalala. May pilit ng ngiti si Roberto nang sagutin tungkol ito sa insidente kanina. Tinanggal na ako ni Mr. Chavez. Nagkaroon ng alingasngas sa mga staff. Lumapit si Arturo, ang maitre d'hotel, at kunot ang noo. Hindi tama ito, sabi niya, mababa ngunit matatag ang boses. Hindi ka dapat tanggalin dahil sa pagtulong. Kailangan nating gumawa ng aksyon, siguro mag-strike tayo. Mabilis na pumigil si Roberto, inilagay ang kamay sa balikat ni Arturo. Pinahahalagahan ko ang suporta ninyo, pero ayokong magdulot pa ng problema sa iba. Napagdesisyonan kong tapusin ang shift ko ng may dignidad at pagkatapos ay lilisan. Nagtinginan ng grupo, halata ang parehong pag-aalala at paggalang. Kilala si Roberto sa kanyang sipag at mabait na ugali, kaya't malalim ang naging epekto ng kanyang sitwasyon sa kanyang mga kasamahan. Bakit hindi tayo mag-inuman pagkatapos ng trabaho para maayos kang maihatid? Alok ni James, isa sa mga chef. Napangiti si Roberto puno ng pasasalamat. Salamat, malaking bagay iyon para sa akin. Matapos ang ilang palitan ng kamay at pagbibigay ng suporta, bumalik ang lahat sa kanilang mga gawain. Huminga ng malalim si Roberto, handa na para sa kanyang huling mga oras sa Leciel Navarra. Lumapit siya sa unang mesa na may taos pusong ngiti. Magandang gabi, ako si Roberto, ang inyong server para ngayong gabi. Ano po ang maari kong ihanda para inumin ninyo? Habang lumalalim ang gabi, patuloy na sinilbihan ni Roberto ang mga costumer ng may bago at masiglang sigla. Hindi lang pagkain at inumin ang hatid niya, kundi ang tunay na koneksyon at pagpapahalaga sa bawat parokyano. Napansin ito ng marami. Ilan sa mga costumer ay nagbigay ng komento sa kanyang serbisyo. Pinupuri ang kanyang masiglang disposisyon at maingat na atensyon. Ang iba'y binanggit pa ang kanyang ginawa kanina. Pinapahayag ang kanilang respeto. Isang natatanging sandali ang nangyari nang kausapin siya ng isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, suot ang isang makinis na suit. Pasensya na, sabi nito matapos mag-order. Ikaw ba ang tumulong sa matandang babae kanina? Opo sir, ako nga po, sagot ni Roberto, medyo nahiya ngunit nagagalak. Nagningning ang mukha ng lalaki sa taos-pusong paghanga. Napakalaki ng ginawa mo. Kailangan ng mundo ng mas maraming taong katulad mo. Na-flatter, ngunit nanatiling mapagpakumbaba. Nagpasalamat si Roberto. Salamat po sa inyong mabuting salita, sir.
Habang lumalayo sa mesa, nakaramdam si Roberto ng halo-halong damdamin. Parang biro ang tumanggap ng ganitong papuri sa gabi ng pagkawala ng kanyang trabaho. Ngunit sa kabila ng ironiya, mayroong malalim na kasiyahan. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na tama ang kanyang ginawa at ang integridad ay mas mahalaga kaysa sa anumang trabaho. Habang tahimik na ang restaurant sa pagtatapos ng gabi, abala si Roberto sa pag-aayos ng mesa nang mapansin niyang lumalapit si Ramon mula sa kanyang opisina. Inaasahan ang panibagong mahigpit na usapan, handa si Roberto para sa isang pagtatalo. Ngunit ang ekspresyon ni Ramon ay hindi inaasahan. May bahid ng pagsisisi at pagbibitiw sa tungkulin. "Roberto," mahinang sambit ni Ramon, "pwede ba tayong mag-usap?" Napakunot noo si Roberto ngunit tumango. Sumunod kay Ramon papunta sa isang tahimik na sulok ng restaurant. "Pinagnilayan ko ang mga nangyari ngayong gabi," panimula ni Ramon, iniiwasan ang tingin ni Roberto, "at maaaring naging masyado akong mahigpit sa'yo." Tahimik na nakikinig si Roberto, nabighani sa pagbabago ng tono ni Ramon. "Ang mga ginawa mo ngayong gabi ay kahanga-hanga," pag-amin ni Ramon. "At tama ka, may mga bagay na higit pa sa pera at reputasyon. Maraming customer ang tumawag upang ipahayag ang suporta nila para sa iyo. Pinupuri ang iyong pagkilos at nagbanta pa ngang boykotin kami kung ikaw ay aalisin." Nagulat si Roberto sa bigat ng epekto ng kanyang ginawa na ipakita sa reaksyon ng mga customer. Tinitigan siya ni Ramon ng may taus-pusong hangarin. "Gusto kong ialok muli sa iyo ang trabaho mo kung handa kang manatili. Kailangan namin ng mga taong tulad mo na may integridad at malasakit," mungkahi ni Ramon. Sandaling natahimik si Roberto. Isang bahagi niya ang natuksong tanggapin ng alok para sa seguridad ng trabaho. Ngunit may bagong tibay sa loob niya na nagsasabing hindi na siya dapat bumalik. "Salamat, Ginoo Chavez," sagot ni Roberto matapos ang ilang sandali. "Pinahahalagahan ko ang iyong alok, ngunit may mga bagay na hindi na maibabalik. Hindi ko kayang bumalik sa isang lugar kung saan ang aking mga prinsipyo ay nilalabag o kung saan ang tao ay hinuhusgahan base sa kanilang estado o anyo." Tila inasahan ni Ramon ang pagtanggi at dahan-dahang tumango. "Pinahahalagahan ko ang iyong desisyon," sabi ni Ramon habang iniaabot ang kanyang kamay. "Ang iyong pagiging prinsipyo ay magdadala sa iyo ng tagumpay. Salamat sa pagpapaalala kung ano ang tunay na mahalaga." Nagyakapan sila ng kamay at malinaw na nagbago ang kanilang relasyon. Hindi na lamang sila amo at empleyado, kundi dalawang taong nakaranas ng mahalagang aral. "Salamat sa pagkakataong makapagtrabaho rito at sa pag-uusap na ito," wika ni Roberto. Naway ang Leciel Navarra ay magtagumpay at maging lugar na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay at malasakit. Naghiwalay sila sa huling pakikipagkamay. Bumalik si Roberto sa kanyang mga gawain, determinado na tapusin ang huling shift nang may parehong sigasig tulad ng kanyang unang araw. Habang nililinis ang huling mesa, isang bagong boses ang umagaw ng kanyang pansin. "Magandang gabi, binata. Ako si Dr. Espinosa, ang doktor ni Ginong Carmen. Marami siyang mabuting sinabi tungkol sa iyo." May halong tuwa at pagkamahiyain, binati ni Roberto ang doktor. "Masaya po akong marinig na bumubuti ang kalagayan ni Ginong Carmen," sagot niya ng mahina. Nagpatuloy si Dr. Espinosa, binanggit niya ang iyong tulong noong panahon ng kanyang krisis at nais kong personal na magpasalamat. Kahanga-hanga ang iyong tapang. Si Ginong Carmen mismo na mukhang masigla ay nagdagdag, "Roberto, ang iyong kabutihan ay tunay na nagbigay inspirasyon sa akin. Napaisip ako kung ano talaga ang mahalaga sa buhay." Nadama ni Roberto ang bugso ng emosyon na pagtanto ang malalim na epekto ng kanyang mga ginawa.
Masaya akong nakatulong, sagot ni Roberto, bahagyang nanginginig ang tinig. Ito ang nararapat gawin ng sinuman sa ganoong sitwasyon. Hindi ka basta isang ordinaryong individual, putol ni Dr. Espinosa. Karamihan ay maaaring hindi pansinin ang isyong ito. Ikaw ay tunay na isang bayani. Nagbigay ng ngiti si Roberto, ngunit sa loob-loob niya ay pilit niyang nilalabanan ang kaba dulot ng tumitinding atensyon ng media. Napakahalaga ng mga salita ninyo sa akin, sagot niya, ngunit ang mahalaga ay ligtas kayo. Tumango si Ginoo Carmen bilang pagsang-ayon. Tama, at kaya gusto kong may gawin bilang kapalit para sa iyo. Gusto kitang tulungang makahanap ng bagong trabaho. Nagulat si Roberto. Hindi, ganyan-ganyan, Carmen, hindi na po kailangan yon. Ako'y, hayaan mo akong tapusin, giit niya, pinutol ang sinasabi ni Roberto. Marami akong koneksyon sa komunidad at sigurado akong matutulungan kita na makahanap ng posisyong akma sa iyong kakayahan. Napahinto si Roberto, hindi makapaniwala. Ang alok na iyon ay hindi niya inaasahan. Labis kong pinahahalagahan ng inyong alok, Gong Carmen, at tiyak na makatutulong ito, ngunit ayaw kong maramdaman ninyo na obligado kayong gawin ito para sa akin. Isang nakapagpapalubag loob ng ngiti ang isinukli niya. Hindi ito isang pasanin, ito ang paraan ko ng pasasalamat sa iyo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Roberto na minsan ang isang altruistikong kilos ay maaaring magdulot ng mga kaganapang magbabago, hindi lamang sa buhay ng tinulungan kundi pati na rin ng tumulong. Sige, sa wakas ay tugon niya, tatanggapin ko ang inyong alok. Mahusay, sabat ni Dr. Espinosa, at tandaan, huwag kang mawawalan ng pag-asa. May kakaibang paraan ng buhay upang dalhin tayo sa kung saan tayo nararapat. Ramdam ni Roberto ang lalim ng mga salitang iyon. Habang lumalabas siya ng ospital, isang pakiramdam ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Sa kabila ng kawalang katiyakan sa hinaharap, ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na siya'y nakaramdam ng pag-asa. Habang tinatahak ang labi, tumayo ang isang lalaki at iniabot ang kamay kay Roberto. Ikaw pala ang binatang bayani na pinag-uusapan ng lahat. Bungad nito sa isang mainit at mayamang tinig. Ipapakilala ko ang sarili ko. Ako si Nestor Medina, asawa ni Carmen. Hinawakan ni Roberto ang kamay ng lalaki. Napansin ang matibay nitong pagkamay at ang mamahaling relo nito. Isang karangalan po, Ginoo Medina. Ako po si Roberto Flores. Alam ko, binata, tugon ni Nestor na may ngiti. Hindi tumitigil ang asawa ko sa pagkwento ng iyong kabutihan simula nang gumaling siya. At narinig ko rin ang tungkol sa ginawa mo sa balita. Bahagyang nailang si Roberto. Talaga pong wala akong ginawa, Ginoo. Sinuman ang nasa lugar ko ay gagawin din iyon. Diyan ka nagkakamali, sabad ni Giningas Carmen. Hindi lahat ay handang isugal ang kanilang trabaho para tumulong sa isang hindi kilalang nakatatanda. Ang iyong ginawa ay kahanga-hanga at iyon ang dahilan kung bakit gusto ka naming makilala. Umupo si Roberto sa kalapit na upuan, puno ng kuryosidad kung saan papunta ang usapan. Gusto ninyo akong makilala? Para saan? Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Nestor at Carmen bago muling nagsalita si Nestor. Sa totoo lang, Roberto, panimula niya, ang tinig ay naging seryoso. May isang mahalagang bagay kaming nais sabihin sa iyo. Ako at ang asawa ko, hindi kami ang sa tingin mo. Naguluhan si Roberto. Hindi ko po kayo maintindihan, Ginoo. Si Carmen ang sumalo. Ang tono ay malambot ngunit mariin. Ang ibig sabihin ni Nestor ay hindi kami mahirap. Roberto, sa totoo lang, kami ay mayaman. Pakiramdam ni Roberto ay parang umikot ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Pero bakit? Bakit kailangang magpanggap ng iyong asawa bilang isang palaboy na sinusubukang pumasok sa isang marangyang restaurant? Tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig sa gulat. Tumango si Nestor na para bang nauunawaan ang kanyang pagkalito.
Isang mahabang kwento, ngunit nararapat mong malaman ang buong katotohanan. Sa susunod na 30 minuto, isinalaysay ni Nestor at Carmen ang isang kwento na kayang pantayan ang anumang katang-isip na nobela. Inilahad ni Nestor na isa siyang matagumpay na negosyante sa larangan ng real estate. Ang mag-asawa na mahigit 4 na dekada ng kasal ay kamakailan lang na pagtantong tila na palayo na sila sa karaniwang pamumuhay ng ordinaryong tao. Napagtanto namin na kami parang nakabukod na, paliwanag ni Carmen. Napapaligiran kami ng karangyaan at mga tao na interesado lamang sa aming kayamanan. Ninais naming muling makabalik sa aming pinagmulan at maintindihan kung paano itinuturing ng lipunan ang mga mas nangangailangan. Doon nagsimula ang aming sosyal na eksperimento, dagdag ni Nestor. Nagbihis si Carmen bilang isang palaboy upang subukin kung makakapasok siya sa mga eksklusibong lugar at kung may magpapakita ng habag. Habang hinihigop ni Roberto ang kanilang mga salita, nabalot siya ng pagkabigla. Tinanong niya, "Ngunit Jengung, Carmen, totoo ang inyong atake sa hika. Hindi iyon maaring bahagi ng plano." Nagbigay si Carmen ng malungkot na ngiti. "Tama ka, iho. Hindi iyon planado. May malalang hika ako at ang stress ng sitwasyon ang nagdulot ng totoong atake. Iyon ang sandali na pumasok ka bilang aming tagapagligtas." Dagdag ni Nestor, inilagay ang kamay sa balikat ni Roberto. "Ang ginawa mo ay higit pa sa aming inaasahan. Hindi mo lang tinulungan ang aking asawa sa kanyang agarang pangangailangan, isinakripisyo mo rin ang iyong trabaho at pinansyal na seguridad para sa isang taong inakala mong isang estranghero." Tahimik na nakaupo si Roberto, sinusubukang unawain ang mga revelasyon. Bahagi ng kanyang sarili ay nakaramdam ng pagkakanulo, ngunit nariyan din ang pag-unawa sa mga dahilan sa likod ng kanilang ginawa. "Nauunawaan ko kung bakit ninyo ginawa ito," sa wakas ay sabi niya. "Ngunit bakit ninyo sinasabi ito sa akin ngayon?" Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Nestor at Carmen bago sumagot si Nestor. "Gusto naming itama ang mga bagay, Roberto," paliwanag niya. "Hindi lang para bayaran ang kabutihang ginawa mo sa asawa ko, kundi upang kilalanin ang antas ng pagkatao na iyong ipinakita. Gusto ka naming alukin ng trabaho." Napamulagat si Roberto, halos hindi makapagsalita. "Trabaho? Pero hindi ninyo alam ang kaya kong gawin." "Alam namin ang pinakamahalagang aspeto," sabat ni Carmen. "Ang iyong habag, tapang at integridad ay kitang-kita, mga katangiang hindi na ituturo." Nagpatuloy si Nestor, "Bukod sa aking negosyo sa real estate, pinapatakbo ko rin ang isang foundation na sumusuporta sa mga palaboy. Batay sa iyong ginawa, naniniwala akong magiging perpekto ka bilang project coordinator para sa aming foundation. Malaki ang maitutulong ng iyong karanasan at malasakit sa aming mga layunin." Punong-puno ng damdamin sa biglang pag-ikot ng mga pangyayari, nakaramdam si Roberto ng halo-halong emosyon. Pumasok siya sa tagpong iyon nang walang inaasahan, ngunit lumabas siya na may pagkakataong makapag-ambag ng malaki sa buhay ng iba. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng muling umuusbong na pag-asa at layunin. Napahinto si Roberto, nagulat sa hindi inaasahang tagpo. "Anong nangyayari dito?" bulong niya sa sarili habang unti-unting lumalapit upang mas makita ang sitwasyon. Si Ramon Chavez, ang kanyang dating amo, ay halatang galit at nakikipagtalo sa hospital security. Nakataas ang boses nito at ang ekspresyon ay puno ng inis. "Hindi mo ba alam kung sino ako?" sigaw ni Ramon sa guwardiya. "Kailangan ko siyang makausap ngayon na." Hindi maiwasang makaramdam ng kaba si Roberto habang minamasdan ang eksena.
Hindi niya inaasahan na makikita muli ang dating amo lalo na sa ganitong lugar at sitwasyon. Lumapit ang isang nurse, sinusubukang pakalmahin si Ramon. "Pasensya na po sir, pero hindi po maaring basta pumasok sa mga kuwarto ang sinuman nang walang pahintulot." Napatingin si Ramon sa paligid at sa gulat ni Roberto, nagtama ang kanilang mga mata. Halata ang pagkilala sa mukha ng kanyang dating amo at tila lalong tumindi ang ekspresyon nito. "Ikaw," sabay turo ni Ramon kay Roberto, "ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon." Napalunok si Roberto, ngunit nanatili siyang kalmado. Lumapit siya upang harapin si Ramon, bagaman dama ang tensyon sa paligid. "Ginoo Chavez, ano pong ginagawa ninyo dito?" Tanong niya, sinusubukang panatilihin ang mahinahon na tono. "Huwag ka nang magkunwari, Roberto," sagot ni Ramon, ang tinig ay puno ng galit. "Ang ginawa mo sa akin, ang pagpapahiya mo sa akin at sa negosyo ko, hindi ko iyon palalampasin." Nagtipon na ang ilang tao sa paligid, kabilang ang mga nurse at ibang pasyente, nanonood sa tumitinding komprontasyon. Sinubukan ni Roberto na magpaliwanag, "Ginoo Chavez, wala po akong intensyong ipahiya kayo. Tinulungan ko lamang si Ginang Carmen noong mga oras na iyon dahil iyon ang tama." "Tama," sagot ni Ramon, halos napapadyak sa galit. "Sinira mo ang reputasyon ng restaurant ko. Nawala ang trabaho mo, ngunit ako ang nawalan ng mas malaki." Bago pa makapagsalita si Roberto, isang malalim at pamilyar na tinig ang pumigil sa kanila. "Sapat na!" sigaw ni Nestor Medina, dumating ng eksakto sa gitna ng sagupaan. Ang presensya niya ay agad na nagbigay ng katahimikan sa lugar. Lumapit siya kay Ramon, ang tindig ay puno ng autoridad. "Ginoo Chavez, kung mayroon kang reklamo, hindi ito ang tamang lugar para rito." Nagulat si Ramon sa pagsulpot ni Nestor, ngunit tila hindi niya ito kilala. "At sino ka naman para makialam dito?" tanong niya ng may paghamon. Isang manipis na ngiti ang lumitaw sa labi ni Nestor, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso. "Ako ang asawa ng babaeng sinubukan mong itaboy mula sa iyong restaurant. At ako rin ang nagmamay-ari ng ilang ari-arian sa lungsod na pinapangarap mong pasukin sa negosyo." Tila nawala ng kulay ang mukha ni Ramon. "Ginoo Medina," bulong niya, biglang nabawasan ang tapang nito. "Pasensya na, hindi ko alam na..." "Hindi mo kailangang magpaliwanag," putol ni Nestor. Ang tono ay malamig, ngunit hindi bastos. "Ang mahalaga ay alam mong ang ginawa ni Roberto ay higit sa karaniwan. Kung wala siya, maaaring wala na ang asawa ko ngayon." Lumapit siya kay Roberto, ipinapakita ang kanyang suporta. "At bilang gantimpala sa kanyang kabayanihan, bibigyan ko siya ng pagkakataong gawin ang mas malaki pang pagbabago. Hindi mo na siya maaaring pakialaman." Hindi na nakasagot si Ramon, mukhang nawala ng lakas na ipagpatuloy pa ang pagtatalo. Sa halip, iniwas nito ang tingin at naglakad palayo, halatang napahiya. Tahimik na nagpasalamat si Roberto kay Nestor, ngunit nakita niya sa mga mata nito na hindi ito tungkol sa pasasalamat, kundi sa pagtindig para sa tama. Habang bumabalik si Nestor sa kanyang asawang si Carmen, naramdaman ni Roberto ang muling pagbuhos ng lakas sa kanya. Habang bumalik siya sa cafeteria upang ipagpatuloy ang pag-iisip sa alok ni Nestor, napagtanto niya na ang kanyang buhay ay nagbago na sa paraang hindi na niya lubos maisip. "Makipag-usap mo ako kay Nestor Medina ngayon din," sigaw ni Ramon. Ang kanyang ekspresyon ay hayag na larawan ng galit at inis. Dapat nandito siya sa kung saan. Nag-atubili si Roberto, unti-unting lumapit, ngunit hindi sigurado kung dapat ba siyang makialam. Doon siya napansin ni Ramon. "Ikaw!" itinuro siya ni Ramon ng mariin. "Kasama ka dito, hindi ba?"
May pakana kayong sirain ang aking restaurant. Bago pa man makapagsalita si Roberto, lumabas na si Nestor Medina mula sa pasilyo. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa kaguluhan. Ginoong Chavez, wika ni Nestor ng may kalmadong autoridad, nauunawaan ko ang inyong galit, ngunit hindi ito ang angkop na oras o lugar para sa ganitong kaguluhan. Kung may nais kayong talakayin sa akin, maaari nating pag-usapan ito ng pribado at may paggalang. Bahagyang humupa ang galit ni Ramon sa ilalim ng kalmadong titig ni Nestor, ngunit nanatiling handa sa away ang kanyang tindig. Sige, anya ng padabog, mag-uusap tayo ng pribado, pero inaasahan ko ang totoong sagot. Tumango si Nestor bilang pagsang-ayon at ginabayan si Ramon papunta sa isang nakahiwalay na lugar ng paghihintay. Huminto siya sa pintuan at binalingan si Roberto. Roberto, maaari ba kitang samahan? Ang iyong pananaw ay maaaring maging mahalaga sa aming pag-uusap. Nagulat si Roberto ngunit pumayag at sumunod sa kanila papasok sa silid. Pagpasok, isinara ni Nestor ang pinto at hinarap si Ramon. Kaya Ginoong Chavez, sabihin niyo sa akin kung ano ang nais niyong malaman. Malalim na huminga si Ramon, halatang sinusubukang pigilan ang kanyang galit. Kailangan ko ng paliwanag. Una, isang gusgusing babae ang nagdulot ng gulo sa aking restoran. Tapos nalaman kong siya pala ay asawa ng isa sa pinakamayayamang tao sa lungsod. Biglang binabatikos ang aking negosyo sa social media at mga pahayagan dahil sa umano'y pagkiling. Ano ba talaga ang plano nyo? Tahimik na nakinig si Nestor, walang ekspresyon ng mukha habang nagtapos si Ramon. Umupo siya at inanyayahan si Ramon na gawin din iyon. Hayaan mong ipaliwanag ko, Ginoong Chavez. Nagsimulang magsalita ng kalmado si Nestor. Nauunawaan ko ang inyong sitwasyon, ngunit makakatiyak kayo, walang panlilinlang o plano dito. Ang insidente kagabi ay bahagi ng isang social experiment na sinimulan ng aking asawa at ako na sa kasamang palad ay nauwi sa hindi inaasahang resulta. Sa sumunod na sandali, ipinaliwanag ni Nestor ang eksperimento kay Ramon tulad ng ginawa niya kay Roberto. Inilahad niya ang kanilang layunin na suriin ang pagtrato ng lipunan sa mga mahihirap at inamin ang aberyang naganap sa restoran bilang hindi sinasadyang resulta ng kanilang mga aksyon. Tahimik na nakinig si Ramon, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa galit patungo sa hindi makapaniwala at sa huli pumalit ang halo ng pagsisisi at pag-unawa. Kaya hindi ito sinadyang atake sa aking restoran? Paglilinaw ni Ramon, mas malumanay na ang tono. Hindi kailanman, tiniyak ni Nestor. Ang inyong restoran ay napili ng random. Maaari itong mangyari sa anumang fine dining spot sa lungsod. Nanghina si Ramon at bumagsak sa kanyang upuan, tinakpan ng kamay ang mukha. Diyos ko! Ano ba ang nagawa ko? Bulong niya. Sa wakas ay nagsalita si Roberto na nanatiling tahimik hanggang sa sandaling iyon. Ginoong Chavez, walang sinuman ang nakakita ng ganito ang mangyayari kagabi. Nagkulang tayong lahat sa ilang aspeto. Tumingin si Ramon kay Roberto, ang mukha niya ay puno ng iba't ibang emosyon. Roberto, kailangan kong humingi ng tawad. Nag-overreact ako kagabi. Sa sobrang alalahanin ko sa imahe natin, nakalimutan ko kung ano ang talagang mahalaga, ang iyong walang sawang malasakit at napakahusay na serbisyo. Tahimik na pinanood ni Nestor ang kanilang palitan ng damdamin. Ginoong Chavez, mukhang mayroon kayong natatanging miyembro ng koponan kay Roberto, o dapat kong sabihin nagkaroon. Tumango si Ramon ng may pagsisisi. Oo, at ang pag-alis sa kanya ay malaking pagkakamali ko. Roberto, kung handa kang bumalik sa Che Navarra, naghihintay ang iyong trabaho. Sa totoo lang, nais kong i-promote ka bilang supervisor. Kailangan namin ng mga leader tulad mo na nagtataguyod ng tunay na halaga ng aming negosyo.
Nahuli si Roberto sa sorpresa ng alok at bago pa siya makapag-react, sumingit si Nestor. Sa katunayan, Ginoong Chavez, inalok ko na si Roberto na sumali sa aking foundation. Gayunpaman, maaaring may paraan para magtulungan tayo ng may kapwa-benepisyo. Parehong tumingin sina Ramon at Roberto kay Nestor, puno ng interes. Ano ang nasa isip mo? Tanong ni Ramon. Nagliwanag ang ekspresyon ni Nestor, nagpakita ng isang maingat na ngiti. Iminumungkahi ko ang isang pakikipagtulungan. Maaaring makipag-ugnayan ng Chess Navarra sa aking foundation upang magtayo ng isang programa sa pagsasanay at trabaho para sa mga individual na walang tirahan o nasa panganib na mawalan ng tirahan. Makakakuha sila ng mga kasanayan sa serbisyo at culinary arts sa isang high-end na setting at ang mga mahuhusay ay maaaring magkaroon ng permanenteng trabaho. Pinag-isipan ni Ramon ang mungkahi, halatang interesado sa ideya. Napakaganda nito, hindi lang makakatulong upang maayos ang reputasyon ng aming restoran pagkatapos ng insidente, kundi tunay din na makakabago ng maraming buhay. Dagdag ni Roberto, halatang nasasabik sa potensyal ng naturang programa. Tumango si Nestor sa pagsangayon, tumpak, at Roberto, maaari kang magsilbing mahalagang ugnayan sa pagitan ng restoran at ng foundation. Maaaring hatiin ang iyong papel sa dalawa, pangangasiwa sa programa ng pagsasanay at pagtiyak sa tagumpay nito. Nabighani si Roberto sa posibilidad, pinagsasama ang kanyang pagmamahal sa culinary arts at ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa kapwa. Ano sa tingin niyo mga Ginoo? Tanong ni Nestor, tumitingin kina Ramon at Roberto. Handa ba tayong gawing pagkakataon ng hamon na ito para gumawa ng positibong pagbabago? Umayos ng upo si Ramon, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ginoong Medina, sasama ako. Panahon na para magtakda ng bagong pamantayan ang Chef Navarra, hindi lang sa husay sa pagluluto, kundi pati na rin sa responsibilidad sa lipunan. Pareho nilang tiningnan si Roberto, naghihintay sa kanyang desisyon. Ramdam ang bigat ng sandali, ngunit excited din sa mga bagong oportunidad. Ngumiti si Roberto at sumagot, "Sasama ako. Sama-sama, naniniwala akong makakalikha tayo ng isang bagay na tunay na kahanga-hanga." Ngumiti si Nestor ng maluwag, kontento sa kanilang pagkakasundo. "Napakaganda! Simulan na natin mga Ginoo!" Habang sila'y tumayo at nagkamay upang iselyo ang kanilang kasunduan, bumukas ang pinto. Pumasok si Carmen, nakangiti at may kasama pang nurse. "May namiss ba ako?" Pabirong tanong niya. Lumapit si Nestor at marahang hinawakan ang kamay ni Carmen. "Mahal ko, ang ating maliit na eksperimento ay nagbunga ng mas malaki kaysa sa ating inaasahan." Mabilis niyang ipinaliwanag kay Carmen ang kanilang bagong plano, habang pinagmunian ni Roberto kung paano ang isang simpleng kabutihan ay nagbunga ng napakalaking pagbabago. Napagtanto niya na kung minsan ang pinakamaliit na mga aksyon ang nagdudulot ng pinakamasignifikanteng resulta. Sa mga sumunod na linggo, ang kwento ni na Roberto, Carmen at ang insidente sa Chess Navarra ay umani ng atensyon mula sa buong bansa. Sa halip na maging iskandalo, ito ay naging kwento ng pagtubos, oportunidad at ang makapangyarihang epekto ng inisyatiba. Ang programa sa pagsasanay sa Chess Navarra ay inilunsad na may mainit na pagtanggap. Pinagsabay ni Roberto ang kanyang mga responsibilidad sa restaurant at sa foundation ni Nestor. Nasaksihan niya kung paano ang mga taong dating nasa laylayan ay nagtagumpay sa ilalim ng profesional na gabay, nakakuha ng mahahalagang kasanayan at muling bumuo ng kumpiyansa at dignidad. Si Ramon din ay dumaan sa malaking pagbabago,
Mula sa pagiging nakatuon sa prestihiyo at kita, naging masugid siyang tagapagtaguyod ng responsibilidad sa lipunan ng mga negosyo. Ang Che Navarra ay naging huwaran sa industriya, pinatutunayan na maaaring magsama ang kahusayan sa pagluluto at malasakit sa kapwa. Samantala, ipinagpatuloy ni Nestor at Carmen ang kanilang gawaing pangkawanggawa. Ngayon ay may mas malinaw na layunin at mas malalim na pag-unawa sa mga pagsubok na hinaharap ng mga taong nasa laylayan. Ang kanilang mga proyekto na pinalakas ng mga kamakailang karanasan ay nagpatibay sa kanilang dedikasyon na magdulot ng tunay na pagbabago sa kanilang komunidad. Napagtanto ni Roberto na natagpuan niya ang kanyang tunay na layunin. Hindi na lamang siya isang ordinaryong tagapagsilbi, kundi naging isang mentor, tagapamagitan at tulay sa pagitan ng mga mundong bihirang magtagpo. Bawat araw, ang mga ngiti ng mga taong natulungan niya ay nagpapatibay sa paniniwalang ang pagbabago sa mundo ay maaaring magsimula sa isang simpleng mabuting gawa at ang tapang na ipaglaban ng tama. Ang mga kaganapan ng gabing iyon sa Che Navarra ay naging kwento ng inspirasyon sa buong lokal na komunidad, isang patunay na kahit sa mga di inaasahang lugar at sa ilalim ng mga hindi inaasahang pagkakataon, ang malasakit at kabutihan ng tao ay maaring mamukadkad. Hindi lamang nito binago ang mga individual na kapalaran, kundi pati na rin ang buong pamayanan. Ang nagsimula bilang simpleng pagkilos ng kabutihan mula sa isang waiter para sa isang tila, walang tirahang matandang babae ay nagningas ng kilusan para sa pagbabago sa lipunan, pinapatunayan na ang isang maliit na gawa ay maaaring magpasimula ng isang kaskada ng positibong pagbabago na lampas sa ating imahinasyon. Kung naantig ka sa kwentong ito, mangyaring i-like at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ang nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na maghatid ng mga makabuluhang kwento para sa inyo. Huwag palampasin ang aming susunod na nakakahalinang video. Manatiling nakatutok. Tunay naming pinahahalagahan ang inyong suporta. I-click ang mga link na kasalukuyang nakadisplay sa inyong screen upang tuklasin ang isang koleksyon ng mga nakaka-inspire na kwento at libangan. Hanggang sa muli!